Good afternoon. So medyo yung nasa huli lumapit na lang kayo. Nahihirapan na ako pag maliit yung aking IDE. So yung naiwan nating topic, actually kakaunti naman, ano, is traversing na tinatawag. Ito yung question last time. Paano ka magmamanipulate ng movement in terms ng HTML element? So pag na-master niyo yung traversing, through experience ko dun sa jQuery, almost 60% ng language is kaya mo nang i-execute. Traversing. So, ibig sabihin, paano mo ihuhook yung isang bagay, paano ka pupunta sa specific na element ng web pages kapag meron kang certain hook na tinatawag. Alin yung hook, sir, na tinatawag natin? Halimbawa, kinlik ko itong element na to. Paano ako pupunta dun sa next element o kaya dun sa gusto kong i-target? Okay? Sir, madali ba ang concept ng traversing? Hindi siya madali pag hindi mo naiintindihan yung basic. Pero pag nagets mo yung mga selector na ginagamit natin sa traversing, sobrang daling mag-front end in terms ng JavaScript via jQuery. So, meron tayong example dito. So, meron lang akong container 1. Then, sa loob ng container 1, merong dalawang inner container. So, i-discuss ko lang yung loob niya. Then, sa inner container, meron akong section 1. Section 1 paragraph na class. Sa loob ng isang paragraph na class, merong span 1. Then, the rest is the same, na iba lang yung number. Span 2, section 2 paragraph, section 2 heading. Then, magkaiba kami ng image. So, ito yung pagpapraktisa natin ng traversing na tinatawag. So, para makasave tayo ng time, i-explain ko na lang line by line. Kasi kung magtatype pa ako ng code, is matagal. Baka pati magkamali lang ako. So, ang i-comment ko lang muna is, itong nasa taas, so maraming klase ng traversal. Lagyan ko na lang comment So, section 1 is more on relationship ng parent sa anak. Parent-child traversal lang tawag dyan. So, lahat ba, sir, is ibibigay mo sa amin? Hindi. Ito lang yung pinaka-common. So, pag sinabi nating parent, gagamit ako ng parent na functionality. Kung nakikita nyo, walang special sa gagawin natin. Mag-change lang tayo ng background color para makita nyo kung paano niya tinatraverse yung ating document object model which is in term ng HTML, padadaanin natin sa JavaScript. Sir, anong ibig sabihin kapag ginawa kong ganyan? Section 1, parent, background read. So sir, nasaan yung hook natin? Ang hook natin dyan is nandun sa class na section 1. Ito. Tama, Ito yung magiging hook. Ang sinasabing parent, dalawa kasing klaseng parent dito. Isang parents, then isang parent na singular. Pag sinabi mong parent, direct parent. So, ano yung direct parent dito ni section 1? Inner container. So, ibig sabihin, lahat ng content ng inner container ko is magkakaroon lang ng background read. Nagigets ba? Tinatraverse ko, ang reference point natin is yung section 1. Nagigets? Section 1 yung hook ang tawag. Then, pupunta ako ng parent. Ang direct parent ko is yung inner container na sinasabi. Then, pag nakarating ka sa inner container, ano yung gusto mong gawin? Ang gusto lang natin gawin, lagyan ko lang siya ng background read. Nagigets ba? Pag sinabing parent, depende kung anong reference point mo, ano yung parent niya, babaguhin lang natin yung background read. Sir, lagi bang CSS? Hindi. Ito lang yung pinakamadaling example para makita nyo visually. So, ganun din yung mangyayari dun sa section 2. Kung ang hook ko ay yung section 2 sa baba, so gagawin ko namang background niya is black. Ganun lang. Similar. Pag sinabi mong parent, ito lang tatandaan nyo, direct. Direct. Talagang biologically, yun lang yung tatay ko. Although yung lolo ko, tinatawag ko na tatay din. Pero hindi siya yung direct parent ko. Hindi ako nanggaling sa lolo ko na direct. Pag sinabi mong parent, singular, direct
parent na tinatawag. So, tanggalin ko na to para makita nyo lang. Then, meron ding ang relationship naman is anak naman, pabaligtad. Pabaligtad yung relationship. Nanggaling ako sa inner container, ang sabi ko, lahat ng anak from inner container, tingin lang muna kayo dito sa isa, no? So, sir, alin yung mga anak niyan? H2, paragraph, at saka IMG. Direct child na tinatawag. Pag sinabi mong children, so ang mangyayari, kung makikita nyo to, ang sabi natin dyan, ang text niya is color white. Kaya wala kayong nakikita. Pero actually, meron yan. Ginawa lang nating white. Sige, para mas makita nyo lang. So, gawin nating halimbawa is green. Ito siya, oh. Direct child. Sir, bakit yung picture ko hindi naging kulay green? Hindi mo naman pwedeng lagyan ng kulay ang image, eh. Pwede mo siyang lagyan. Ito, kung mapapansin nyo, pag in-inspect mo siya, sasabihin niya dito, ang style niya is color green. Pansin niyo, lahat ng direct child is merong color green kasi yun yung settings na nilalagay mo. Pero hindi siya magte-take effect para dun sa image. Kasi wala naman akong valid na property sa image na bibigyan ko ng color. Meron ako width, height, background at some point. Babaguhin mo yung content. So, nagigets ba? Relationship naman in terms ng children. So, i-comment. Ito yung gamit na gamit, yung kasunod. Halos lahat. Pag limot mo yung children, yung parent, at kahit ano pa, ito yung gamit na gamit, which is find. Pag sinabing find, sumusuot yan hanggang pinakailalim. Okay, so sample. Ang hook ko dito is yung body mismo. Body. So, ibig sabihin, magsisimula tayo dun sa body, hanapin mo lahat ng paragraph. As in, paragraph. Lahat ng paragraph sa loob ng body is may background red. Dama yung inner container na 1, dama yung inner container sa ilalim. Wala siyang sinasanto. Depende sa hook mo kasi pwede ang hook mo ay inner container tapos find all the paragraph. Ang nangyari kasing hook natin is mataas. Nandun agad tayo sa body. So, ibig sabihin, lahat ng content ng body, basta may nakita akong paragraph tag, maapektuhan niya background red. Okay? So, sir, ano pa yung option? Pwede ang option mo is yung find mo is combination ng similar na CSS selector. So, anong ibig sabihin yan? Ang reference point ko ay body, maghanap ako ng paragraph na merong anak, direct child, na span 1. Kung mapapansin nyo, ito yung direct child na span 1, ito lang yung merong background. Nagigets? Pwede kang maglagay ng specific parameter na hindi lang basta paragraph. Kung ID siya, ID siya. Kung adjacent sibling siya, plus. Kaso hindi gagana yung plus. So, pwedeng sa loob ng find, specific class yung hanapin mo. Halimbawa, sa loob ng body, maghanap ka lang ng span 1. Di parehas lang. Tama ba? Sa loob ng body, maghanap ka ng span 1. Sir, pwedeng dalawa, groupings. So, halimbawa, dot span number 2. Meron akong span number 2 sa baba. So, pwedeng dalawa. Sa loob ng body, maghanap ka ng dalawang span 1 at saka span 2 na tinatawag. Okay? So, sir, pwede bang chaining? Pag sinabing chaining, pwedeng ulit-ulit yung find. Kaya sabi ko, pag alam mo yung find, mahahanap mo na lahat. Okay? So, anong ibig sabihin naman ito? Sa loob ng body, maghanap ka ng paragraph. Sa loob ng paragraph, maghanap ka ng span 1 at saka span 2. Sir, kahit ilang find? Yes. Kahit 15, 11. Pero, hindi ko ina-apply itong maraming find. Masyado tong computationally expensive. Kumbaga sa kapag nanghahack ka ng password, brute force, itetest mo lahat ng instances. Pag sinabing brute force attack, yung combination ng password, kung ilang milyon, itetest niya isa't isa. Isa-isa ba? Hindi siya matalinong approach ng pang-hack. Brute force Kasi kung ako yung network engineer, kapag halimbawa denial of service attack, brute force, kitang-kita ko yung signal spike ng network na may nanghahack.
Hindi siya maganda. Ang magaling na hacker, stable lang yung signal, pero nakukuha mo na yung information. Ano? Sayang, wala tayong subject na ethical hacking. Ano, malaki din ang sweldo ng ethical hacker. Bibigyan ka ng permission ng halimbawa ng Microsoft, ito yung network namin, hanapin mo yung vulnerabilities namin. Bibigyan ka ng permission na i-hack yung system. Ano, pag nakita mo yung butas, sasabihin mo ganito ang patch para yung butas is hindi mag-flood yung ano sa network. So merong kung malilinya kayo sa networking, may mga ethical hacking din na sinasabi. Okay, hindi ako magaling sa networking pero may training ako ng ethical hacking. Ano, hindi ko na lang ina-apply sa masamang paraan. Kasi may batas kasi ang Pilipinas na tungkol diyan sa cybercrime. Dati, yung taga-ama, kung familiar kayo dun sa love bug na virus, taga-ama yun. Si Emil. Ang ganda na niya ng trabaho niya ngayon sa sa CIA. Hindi siya nakasuhan before sa Pilipinas kasi walang batas. Pag walang batas, hindi ka pwedeng kasuhan. Okay? Halimbawa, 16 years old lang ako, kaya 13. Pinatay ko siya. Juvenile lang ang hindi ako ilalagay sa maximum security prison. Kaya kung may gusto kayong patayin, ikukulong na kayo. Kasi lagpas na kayo ng 18. Hindi na kayo minor. Okay? So again, yung ganitong approach, hindi maganda para sa akin. Kasi pwede ka namang, ba't dumaan ka pa ng body? Pwede namang dumiretso ka na lang sa inner container Computationally expensive. Sir, lagi ba mag-uumpisa ako dun sa body? Hindi. Depende sa'yo. Mas maganda, mas malapit yung reference point dun sa tina-target mo. Mas kukunti yung computational na i-expend nung jQuery na tinatawag. So yung find para siyang search. Okay? Kaso hindi siya pwedeng bumalik. Kung mapapansin nyo, ang selection natin is yung parent pwedeng bumalik. Tama, kung ang hook mo ay nasa loob, pwedeng bumalik. Yung children, from upper to lower, yung find laging, parang sumusuot lang siya. Okay? Then, meron din tayong sibling traversal, kapatid. Okay, siblings. Dito marami nagkakamali, may letter S siya, hindi lang sibling. Minsan naglalaboratory, ayaw gumana kasi may S. Kasi pag nilagay mo tong sibling, hindi siya maguguhit ba na error siya. So tatandaan, pag sinabing sibling is capital. Ito ay mga kapatid. So sample, section 1, yung tinatarget kong hook, lahat ng section 1, ang kapatid is sibling na paragraph. So sir, bakit yan yung may kulay? Ito yung section 1, ang hinahanap ko lang kapatid ko is yung kambal na paragraph. Nagigets? Hindi maapektuhan si image. Kasi sinabi mo dito, kapatid ko lang na paragraph. Pag sinabi mo sir na siblings lang, lahat lalagyan ng background color. Ito, meron tong background color. Background red. Sir, nasan yung red? Hindi ko pwedeng lagyan ng background red kasi meron akong specific image na naka-assign. Okay? Kung tatanggalin mo siguro tong itong specific na background, mamaliin ko siya. So, image 01, ayun yung background ko na red. As long as meron kang naka-assign na background na tama, is yun yung i-assign niya instead na background red. Okay, nagigets? Siblings, kapatid. Halimbawa, ang hook ko naman ay nandun sa H1. So, nasan yung H1 ko? Ito, alin yung kapatid niya? Direct direct sibling. So, ang kapatid niya is yung dalawang inner container. Pansinin nyo, lahat naging bold hanggang ilalim. Nagigets? Okay? Specific hook, kapatid ko, lahat, wala akong sinasanto, pero pag sinabi mong lahat lang na paragraph, kung meron ba? May kapatid ba akong direct child na paragraph? Wala. Okay? So, meron akong kapatid dyan. Ang kapatid ng H1, isang div inner container, HR, at saka div inner container. So, ibalik na lang natin.
Okay? Pag wala kang nilagay, ibig sabihin, kahit anong specific na HTML element is maapektuhan ng font weight bold. So next, another one. Siblings. Halimbawa H2. Saan ang hook ko? Section 1P. Sa loob naman ng galing. Ito. Section 1P. Ang sibling ko is pwedeng tumaas, is pwede ding bumaba. Pansinin nyo, bumalik ako. Yung section 1, yun yung merong background na orange. Kasi ang sabi ko, ito yung hook, kapatid ko lang na merong section 1 na class. O kaya H2. H2 pala yung sinabi dito. No? So, ibig sabihin yun yung magiging background orange. Sir, sa ilalim, wala. Kasi hindi, sabi ko naman, H1 lang. So, ito, nakita nyo na tong next. Nakita nyo na to dun sa accordion natin. So, pag sinabi mong next, as in katabi lang niya. Katabi. So, section 1P, nasan yung katabi ng section 1P? Di ba ito lang yung katabi niya? Pag sinabing next, pababa ang direksyon. Meron kasi ditong previous, di pabalik naman. Okay? So, pag sinabi mong next, yung immediate na kapatid niya, o kaya kasunod katabi mismo. Okay? Next. So, pag sinabi mo naman, sir, halimbawa ito, H1 next. So, balik tayo, H1. Tapos, ang next niya is yung, immediately is yung div container. So, kaya sila yung may background na red. Okay? Sir, pwedeng lagyan dyan ng parameter. Hindi mo pwedeng lagyan ng specific parameter ang next at saka previous. Naka-design lang talaga na wala siyang laman sa loob. Okay, baka kasi lagyan nyo. Hindi po pwede. Pag sinabing next, as in, kasunod lang. Ang kasunod ng H1 is yung inner container. Gagawa natin ng background next. Okay? Kabaligtaran ng next. Previous. Pabalik. Ito, section 1P. Previous. Ito yung aking section 1P. Previous. Ibig sabihin, pabalik. Ito, section 1. Sir, marami bang approach dyan? Ayaw kong padaanin sa next. Gusto ko sa find. Okay lang. Okay? Pero kung ganito yung situation, gagamit na lang ako ng next na tinatawag. O kaya prev. Hindi previous Hindi kasi sasabihin kung error. Okay? Hindi kagaya sa Java. Bago mo i-compile, sasabihin niya yung error. Dito, kapag mali yung code mo, hindi niya sasabihin. Actually, sasabihin din niya. Doon sa console. Sasabihin niya, previous is not a function. Ayun, sinasabi pala niya kung nasaan yung error. Okay? Pero hindi niya sinasabi minsan, hindi siya precise. Sabi dito, line 2. Which is wala naman ako sa line 2. Nandun na ako sa line 35. Siguro, line 2, kung tatanggalin ko yung line 35 siya, kung tatanggalin ko lahat ng yung comment. Since comment yung iba, so na-visualize niya ito yung line 2. Naka-comment kasi yung iba eh. Okay? So, remember, ang previous is pabalik lang. So, halimbawa, another one, ang hook natin ay image 1. Ito yung image 1. Ang previous ko is itong paragraph, yung pangalawa, which is gagawin lang nating yellow. Okay? Nakakasunod pa? Ay di sir, pwede kang gumamit ng combination ng mga yan. Yes. Pwedeng find. Then sasabihin mo, sibling. Then kapag nakarating ka sa sibling, previous o kaya next. Napakadaming possible combination. Hindi ko ma-imagine. Okay? Next. Plural na parents. Yung unang parent natin, direct parent. Pero pag sinabi mong parent, kahit lolo mo, great-great-granddaddy, lulusot siya. Okay? So ulitin ko ang hook natin is span 1. Span 1 Nasaan sir yung span 1? Ito. Nasa loob. Ang sinabi mo dito, pumunta ka doon sa pinaka-parents. Ano yung pinaka-parents niya? Ang unang parent niya is paragraph. Ang parent ng paragraph is yung inner container. Ang pinaka-parents ng inner container is yung container 1. Ano yung pinaka-parents niya? Body. Kung mapapansin nyo, yung body ko is may background na yellow. Tumagos hanggang doon sa pinaka-ninuno niya. Okay?
So, tumago siya hanggang dun sa body. Ibig sabihin, pwede akong bumalik ng maraming beses kahit nandun ako sa pinakailalim. Okay? Yun yung parents na sinasabi. So, next, another one. Dito naman, merong kang filter na tinatawag. Okay. Sabi mo dito, span naman lang ako, pero babalik lang ako dun sa parents ko na specifically ay paragraph lang. So parang sinasabi mo dito, direct parent na sinasabi. Ito, pwede mo kasing lagyan ng filter. Kung titingnan mo yung nandun sa taas, ito siya. Oh. Okay? Ito yung span ko. Okay? Tapos, ang parent ko is yung paragraph. Yung unang paragraph, yung may background na yellow. Kasi sabi mo, tumigil lang ako sa unang instance na parent ko ay maging paragraph. Malinaw? Okay? So next, baguhin natin yung reference point. Span 1. So tumigil ka lang, span 1 ano? Tumigil ka lang kapag nakahanap ako ng parents na may pangalang inner container. So ganun din. Lahat ito is malalagyan ng background yellow. Oops. Lahat yan. Yung una. Okay? So tatagos tayo hanggang inner container lang. Okay? Ito'y optional lang. Bihirang gamitin yung yung closest. So, tingnan natin. Sir, anong makukulayan dyan? Sige. Ito yung aking span 1. Ano yung pinakamalapit na paragraph dito? Closest eh. Closest, sabi mo dito, pinakamalapit na paragraph. So, malamang yung parent din niya. So, kung ayaw mong gumamit ng parent, gumamit ka ng closest. So sabi ko, napakadaming possible combination. Sir, ito yung aking span 1. Nasaan yung pinakamalapit na paragraph? Ito mismo. Okay? So pwede mo kasing combination eh. Pwede mo sabihin ganito. Meron akong closest P, tapos pwede ko ding sabihin, pumunta ka dun sa previous. Tumaas na ako ngayon. Gets ba? Possible combination. Meron ako ditong closest P, tapos umakyat ako dun sa previous, which is section 1. So, yung section 1 ngayon yung may background. Nagigets ba? Hindi ko madidiscuss lahat ng possible combination. Ang intindihin nyo lang paano siya ginagamit. Pwede pa kasing previous. Tapos sinabi ko pa, meron pa akong find. Babalik ulit ako pa ilalim. Pero wag nyong gagawin yun. Balik-balik. Pumunta ka sa ibabaw, tapos bumalik ka ulit pa ilalim. Parang tanga lang. Sa totoo lang. Pero pwede siyang gawin. Kung gusto mo yung traversal mo, tataas, bababa, lalabas ulit, bababa ulit, tataas, bababa. Pwede siya. Pero hindi siya magandang practice. Kasi parang tanga ka lang nun, nagsasayang ka ng oras. Okay? Mas maiksi yung code, mas maganda syempre. So balik tayo dito. So closest P. So next. Another one. Span 1. Tapos, hahanapin ko yung pinakamalapit na closest inner container. Malamang may background orange. Kasi wala naman akong may pinakamalapit na closest na inner container. Kundi, yung pinaka-container namin na inner, hindi ko masasabing ito yung pinakamalapit. Kasi bago ako makarating dun sa inner container sa baba, kailangan umalis pa ako dito sa container na to bago ko matarget yung nandun sa baba. Okay? So sabi ko nga, pag na-master nyo to, walang problema ang front end. Okay, meron din ganito. Ano ba ang tawag dito? First and last. Madali ito eh, kung ano yung mauuna. Ang hook natin dito is yung container 1. So sabi mo, container 1, find inner container. Hahanapin ko yung inner container. Ito na. Nahanap na niya yung inner container. Yung pinakaunang makikita ko lang sa inner container. So, ang una kong makikita sa inner container is ito mismong inner container na to. First inner container. So, try natin yung kasunod. Halimbawa, ginawa ko tong Okay? So, gagawin ko tong halimbawa ay last. Nasa na yung background ko? Nandun na sa ilalim. Sir, bakit ganyan nangyayari? Dalawa yung inner container ko. Remember, dalawa yung inner container sa loob ng container 1. Sinabi mo dito, container 1, hanapin mo yung inner container, pero
yung pinakahuling inner container na makikita mo. First and last. Okay? Yun yung ibig sabihin. Pag gagawin ko tong first, yung background ko magmumove dun sa taas. Nagigets ba? Okay? So next, pwede ka namang gumamit ng equivalent, EQ. So ganun din. Hanggang inner container, ito siya, hanggang inner container, hanapin mo yung paragraph, pero yung unang paragraph lang, EQ 0. Kasi kung gagawin ko siyang 1, nandun sa baba yung background. Okay? Sir, pag naglagay ako ng 2, ito yung pangatlong paragraph, then ito yung pang-apat na paragraph. Ang indexing natin ay 0. 0, 1, 2, 3. Okay? Yun yung ibig sabihin ng equivalent. Hindi ko alam kung gagawa kayo ng animation, siguro babago-bago yung kulay. So, pwede mo siyang gawin. Okay? Ang next, ito gamit na gamit din. Hindi pa lang ngayon. Pero pag nandun na tayo sa asynchronous JavaScript, database na yung minamanipulate natin, magagamit nyo itong each. Okay? So, sir, ano yung ibig sabihin ng each? So, ang gagawin natin is meron kang iterator na ganito. Teka, i-comment ko muna. Na-comment ko yung ano. So, sir, ano yung ibig sabihin ng inner container each function? Dalawa kasi yung inner container natin. Remember? Tama. Dalawa kasi yung inner container natin. Ang gusto kong mangyari, for example, lahat ng nasa loob ng every inner container is may gagawin ako. So, i-demo ko lang sa inyo kung bakit hindi gagana yung mga specific na nandito sa ilalim. Ay, hindi na to gagana. May this na ako eh. Sige, diretso ko na lang. Explain ko na lang ano. So, sir, anong ibig sabihin ng this.find h2? Ang this ko ngayon, lahat ng inner container. Tama ba? Pag sinabi mong this, sino ba yung naka-receive nung this? Ay di lahat ng inner container, nagigets ba? Okay? Ilan yung inner container natin? Dalawa. So, yung this natin, hindi lang isa. Dalawa. Maglulup lang ako every time na makakakita ako ng inner container. Yun lang ibig sabihin yan. For each na makikita mo yung inner container, hanapin mo yung H2, ang CSS niya, ang background niya is yellow. Pansinin mo yung section 1 at saka section 2. Pareha silang merong, ibig sabihin, dalawa agad yung tinarget mo, kaso kailangan mo siyang iloop. Okay? Yung section 1 at saka section 2 is merong background. So, yun lang ibig sabihin yan. So, another one. Dalawang inner container, lahat ng children na paragraph, na pinakauna lang ay merong background yellow. Ito yung pinakaunang paragraph natin for each inner container. Okay? So, next. Iteration. So, another one. Hahanapin ko naman na span. Ay, dito lang yung span na tinatawag. Okay? Sir, bakit hindi gagana yan kapag walang this? Sige. Sasample ako ha. So, halimbawa, dalawa yung inner container mo, no? So, ang gagawin ko, since yun yung naging hook natin, pwede ko sabihin ito ay inner container. Maapektuhan ba parehas? Kapag halimbawa, binackground ko to, halimbawa, inner container, children, P. So, okay lang, naapektuhan ano. Pero may mga times na isa lang yung maapektuhan pag hindi mo siya in-iterate. Okay? Hindi ako makakita ng example. May mga example dito na although parehas kami na inner container, minsan ang nagiging background ng orange lang is yung isa. Kasi kung ano yung una o kaya huli niyang makikitang inner container, dun ko lang siya i-apply. Hindi ko ma-demo dito eh. Okay? Pero may mga times na ganun. Kung dalawa yung inner container mo, ang payo ko is i-iterate mo na lang kung ganito yung gusto mong mangyari. Okay? Gamit na gamit ito kapag nagmamanipulate tayo ng database, gamit is JavaScript. Okay? Dalawang klase yung finals natin. Tuturuan ko kayong mag-manipulate ng database. Gamit lang ay native na PHP.
Native, pinag-aralan nyo to sa database. Ulitin natin. Okay? Then, meron tayong yung pinakamaganda in my opinion, yung PHP, sasamahan mo siya ng asynchronous JavaScript. Mas maganda to. Okay? Sir, anong example ng asynchronous JavaScript? Kapag nagko-comment ka sa Facebook, kapag pinress mo yung comment, hindi na nagre-refresh. Nagigets ba? Para ma-manipulate ko yung data, hindi na magre-refresh yung buong webpage ko, hindi kagaya ng PHP. Kapag nag-click ako ng submit, magre-refresh siya. Ibig sabihin, i-refresh ko yung webpage ko bago ako mag-send ng data. Kapag asynchronous yung JavaScript mo, makikita mo na agad yung result. Di ba pag nag-comment ka, hindi naman magre-refresh yung webpage mo para makita mo yung comment doon. Yun yung isang prime example na gumagamit siya ng asynchronous JavaScript na tinatawag. Pag nagse-search ako sa Google, although nagre-refresh siya, kasi hindi siya gumagamit ng asynchronous JavaScript na tinatawag. So sir, alin pa? So kung may Facebook ako dito, mag-open ako ng Facebook, yung sinasabi ko sa inyo before. So punta ako sa homepage. So medyo maganit-ganit. Nasabi ko na sa inyo, medyo maganit mag-program ng asynchronous JavaScript. So kinlik ko dito si Joseph. Minalabas na agad na data. Okay? So ibig sabihin, si Joseph yan. Okay? So sa PHP kasi, wala tayong event na on hover. Sa native PHP, meron ka lang i-submit. Nagigets ba? Ibig sabihin, kapag hinuber ko yung Joseph Palad, ayan, grabe yung mga posts niya. Wag na yan. Si John Ray na lang. Yan. Nakukuha ko yung information niya instantly. Nagigets ba ako? Yung nakikita mo dyan, became friends, 112 mutual friends, nanggagaling yan sa database. Pero pwede ko siyang hugutin. Okay, comment tayo. Nanghiya ka. Lamog. Yan yung sinasabi kong asynchronous JavaScript. Hindi ko na kailangan mag-refresh yung webpage ko. Isesend ko to kay Joseph. Yung recording. Okay? Ibig sabihin, nandun na agad yung comment ko, hindi nagre-refresh yung webpage. Kasi hindi magandang experience, kada post ko, magre-refresh yung webpage, malolos track ko kung saan ako nag-comment. Nagigets ba? So yun yung ibig sabihin ng asynchronous na JavaScript na tinatawag. Hindi ko na kailangan i-refresh. Okay. Okay, close na natin. Baka mag-message si Mrs. Makita nyo ang message niya. Okay? So, ulitin ko gagamit ka ng iterator kung meron, usually classes ang tinatarget nito. Kapag meron kang dalawang class na similar, na gusto mong may mangyari dun sa dalawa. Sir, pwede ba akong gumamit na lang dyan ng find? Pwede naman. Pero kapag nag-asynchronous JavaScript tayo, hindi gagana yung find. Yung find kasi, yung una lang niyang makikita. Yun lang yung maapektuhan. So, ang solusyon ng jQuery dyan is gumamit ka ng iterator, each. For each inner container, ganito yung gagawin. Question muna. Okay? Email na lang kayo kung may question kayo. Okay? So, sir, practical application. So, yung tanong last time, meron tayong accordion na gusto, iisa lang yung naka-open. So, gagamit tayo ng iterator. So, nandito siya sa web components. So, ito muna, accordion single open B, version B. So, ito yung gagamitin natin. So, hindi ko na ipapakita ko pa ba yung HTML niya? Sige, ipakita ko na din. Tapos, ito yung JavaScript lang. So, iisa-isahin ko, i-comment ko lang muna. I-explain ko isa-isa. Okay? I-explain ko isa-isa. Tapos, sige. So, open ko na lang ng panibago. So, ito yung accordion natin before. So, again, alam niyo yung magiging behavior. Okay? So, dito, nag-o-open lahat.
nag-open lahat kasi sabi ko slide toggle lang naman eh. So, unang line, explain ko yung line So, explain ko yung line. Ang hook natin ay accordion title. So, ito yung accordion title natin. Malinaw na malinaw, ito yung accordion title. Okay? So, anong sabi natin? Kapag kinlik ko yung accordion title, hanapin mo yung accordion title na kinlik mo. Ito yung kinlik ko, this. Hanapin mo yung next. Nagigets ba? Accordion content. Then sabi mo, slide toggle. Ibig sabihin, kapag kita mo na siya at kinlik mo siya, tatago lang siya. So, yun lang ibig sabihin. Hindi yun yung behavior na gusto nating gawin. Ang gusto nating behavior is kapag nag-click ako ng isa, tatago na yung iba. Kung gusto nyo ganyan yung behavior ng accordion. So, sir, paano mangyayari para i-close ko siya? Yung next line. So, ano ibig sabihin yan? For example, ito yung kinlik ko na accordion title, Sabi niya, this.parent. Okay? Ito yung kinlik ko. Alin yung parent nito? Direct parent. Ang direct parent ko is yung accordion item. Nandun na ako sa accordion item. Sabi niya, nung nandun ka na sa accordion item, hanapin mo lahat ng kapatid mo. Diba may kapatid akong dalawang accordion item? Ito siya, oh. Hanapin mo yung siblings. Nagegets? Pag nahanap mo yung mga kapatid mo, utusan mo ngayon, hanapin yung accordion content, then mag-slide up sila lahat. Ibig sabihin, tatago lahat. So, ibig sabihin, isa lang yung ma-open ko at a time. Nagtatraverse kasi tayo. Ibang-iba dun sa behavior natin nung last lecture natin. So, ibig sabihin, pag kinlik ko to, akyat ka sa accordion, hindi ko alam, accordion item. Kung ito yung kinlik mo, asan na ba yung accordion title? Ito yung kinlik ko, akyat ka sa accordion item, hanapin mo yung dalawang kapatid mo, hanapin mo yung accordion content, then ang sasabihin mo is slide up ka lang. Itatago. Nagigets? Ito yung behavior nung content ay yung plus and minus button pa natin. So halos ganun din yung similar behavior. Okay? Sa loob nung this, ito yung kinlik ko, matatagpuan ko yung class na FA. Nagigets ba? Ito siya, oh. Find FA. Then mag-toggle class ka. Kung makakakita ka ng F-, tanggalin mo. Kung walang F-, dagdagan mo. Yun lang ibig sabihin ng toggle. Ito siya, oh. Nagigets? Okay, kaso magkakamali na tayo kapag inopen natin yung iba. Okay? Biruin mo, ito ay minus na. Dapat plus lahat yan. Tama ba? So, utusan mo lang ulit. This.parent, gaya nung kanina, accordion item, may kapatid yan, pero hanapin mo lahat ng FA. Tanggalin mo yung minus. Pag natanggal mo na lahat ng minus, i-add mo lang yung plus. Ibig sabihin, by default, burahin lahat ng minus kung meron. Then, tanggalan mo ng FA+. So, ito yung behavior na gusto nating mangyari. Okay? So, kapag ito kinlik ko, minus. Okay? Pag kinlik ko to, so lahat ay plus. Yun yung magiging accordion na sinasabi natin. Okay? Simpleng example ng kapag nagigets mo yung traversal, magigets mo yung ginagawa natin. Okay? So, question dyan. Sir, may mas madali ba dyan? Ito, mas madaling way. So, i-close ko to, So, same din. So, accordion siya na single open din, pero version ko. Mas madali ito. Gagamit ako ng negator. Ito, sige, pakita ko na lang yung, go live lang. Simple lang din. So, same yung gagawin natin. So, sir, ano ibig sabihin yan? So, ang mode natin, yung all open, yung ginawa natin last time, nilagyan ko lang ng if statement. If mode is 0, ibig sabihin, ang gagawin natin is yung single open. Kaso, ito lang yung code nyo. So, ibig sabihin, ano lang ibig sabihin, sir, ng code? Ina-assign ko lang sa variable yung accordion content. So, ano ibig sabihin, sir, nung not? Kapag hindi ito yung kinlik mo na accordion content, tumago ka.
Not. Medyo advanced to. Sige, sa susunod. If not, the accordion content na hindi natin na-click, tumago lang. Then slide toggle. Ito equivalent lang dun sa ginawa natin before. Then, kapag hindi ikaw yung accordion content na minus, o kaya may minus ka na, lalagyan ko lang ng FA+. Then, kung meron ka ng FA+ at saka FA-, itagel mo lang kung hindi ko sila makikita. So, same behavior. Tingnan nyo ano. So, same behavior lang. Pero, pwede kong baguhin yung mode. Halimbawa, gagawin ko na siyang 1. Okay? So, ang mode natin is pwede kong i-open lahat. All open. So, ganun lang kasimpleng gumawa ng simpleng application na dalawa yung mode. Okay? Meron ka lang if statement dun sa loob. Kung mode 0, mode 1. Okay? Ganun lang kadali. Kung gusto mo all open, kung gusto mo single open, ilagay mo lang sa separate if statement. Okay? Question? Okay, so next. So ganito, explain natin, simple lang na image slider. Simpleng image slider. So explain ko lang paano ko siya ginawa, ano. Kayo na may matatalino, kayang-kaya nyo itong gawin on your own. Basta naiintindihan nyo siya. Okay? So next. So ano lang, simple image slider. Sa mga naglalab sa akin, yung mga template natin, diba may slider doon. So, ang gagawin ko lang, padadagdagan ko lang ng functionality yung mga existing website na ginawa namin sa lab. Sa lab GF yung sinasabi ko, ano. Halimbawa, Bizlight, bold, lalagyan nyo lang ng accordion, ng tab, pagagalawin mo yung image, lalagyan mo lang ng overlay ng mga functionality, ano. So, sir, ano ibig sabihin yan? So, ganito yung gagawin, ano. Pagka-open ng webpage mo, every 3 seconds, nag-aano na siya. Nagta-transition. Then, sir, ano ibig sabihin ng previous at saka next? So, previous lang na image, pag na-reach ko na yung end, balik lang ulit. Okay? Sir, gusto kong makita yung image. Anong gagawin ko doon sa image para makita ko? Ilagay mo lang yung mouse para tumigil yung transition. Hanggang nandyan yung mouse mo sa image, about, gusto mo makita yung tao doon kung meron man. So, ipopost ko lang. Then, pag tinanggal ko yung mouse, transition na lang ulit na tinatawag. Okay? Yung iba kasi, ang technique, 5 yung picture na tabi-tabi. Talagang nag-i-slide. Makikita mo yung transition. Dito, pinapalitan lang natin yung picture na tinatawag. So, sir, paano may count na every 3 seconds is nagta-transition? So, explain ko na lang yung code, ano. So, ganito lang yan. Simpleng-simple lang yung HTML. Meron akong 2 button. Isang previous. Ito yung previous. Sir, ano yung ampersand LT? HTML entity ang tawag. HTML entity. Para makapag-create ako ng less than sign, so sasabihin ko is ampersand less than semicolon. Less than. Okay? Kasi sir, bakit hindi ako pwedeng gumamit ng ganito? Bakit hindi ako pwedeng gumamit ng less than na ganito? Na tinatawag. Pwede din pala. Pero mas maganda yung yung less than na ano. Special character lang ibig sabihin yan. Kung gusto mo right arrow, sige, explain ko na nga lang. So, i-search na lang HTML entities. So, napakadaming character entities na pwede mong gawin. Na tinatawag. So, gusto mo maglagay ng copyright? So, ampersand hashtag 169. So, yun lang ibig sabihin. Special character. Gusto mo maglagay ng trademark? Pwede mong gamitin is ampersand reg. Okay? Ampersand copy. $sign o kaya euro. Ampersand euro na tinatawag. Special characters lang. Yun ang ibig sabihin ng ng HTML entities. Okay? 5 image. Yung pinakaunang image is naka-display block. Sir, bakit naka-display block?
Kasi sa JavaScript, itatago ko muna lahat. Nagigets? 5 yung images, itatago ko muna yung lahat. Okay? So, JavaScript, in 10 minutes, i-explain ko. Sir, ano yung current index na variable? Bakit 0? So, remember, itong unang image na to, ang indexing nito in terms ng JavaScript ay 0. Nagigets pa? So, ibig sabihin, mag-uumpisa ako sa 0. Sir, ano yung total images? Ilan yung images na matatagpuan ko sa image gallery? Bibilangin ko lang. 0, 1, 2, 3, 4. Nagigets? So, meron akong index na 5. Yun yung ibig sabihin ng length. 5 images, meron akong index 0, 1, 2, 3, 4 na tinatawag. So, next. Okay? Then, gumawa lang ako ng function para ipakita yung images. So, ito ay predefined function. Kung familiar kayo sa Java, pwede kayong gumawa ng specific function. Sir, bakit gumagawa ng function? Ano bang unang purpose ng function sa programming? Based sa OOP, sa data structure, ba't gumagawa ako ng function? Reusability ng code. Para hindi ako ulit-ulit, sa programming, meron kasing dry principle. Do not repeat yourself. Stupid, sasabihin ng instructor namin. Kasi kapag hindi mo gagawing function, hahaba ng hahaba yung code mo. Okay? So, sir, ano lang ibig sabihin ng function? Tumatanggap yung function ko ng index number. Okay? Lahat ng gallery images ko is itatago ko muna. Pero, yung unang images ko is hindi nakatago. Kasi kung hindi ko siya lalagyan ng display block, kung hindi ko siya lalagyan, for example, ganito yung mangyayari. Wala siyang laman. Unang refresh ko, walang laman. Sir, bakit? Sabi mo kasi naka-hide. Yun yung ibig sabihin. Okay? Then next, ano yung ipapakita mong image? Ang image natin ay equivalent kung ano yung index na matatanggap. Yun lang yung ipapakita ko. Okay? So, ibalik ko lang muna ito, display block. Then, yung current tracker ko is kahit wala niyan, pinapakita ko lang sa inyo kung anong index yung nakadisplay currently. Okay? Dito, index 0. Hindi na nag-change. Ayan, index 1. Then, index 2 yung kasunod. Ibig sabihin yun yung number. Tagal. So, siguro may error na ako dun sa code. So, check ko lang Ayun, tagal. Index 2. Okay? So far, so good. So, ibig sabihin, kada refresh ko, index 0, then naka-auto. Sir, ano yung auto-play interval? So, ganito na ibig sabihin yan. Every 3 seconds, gawin mo tong code na to. Yun lang ibig sabihin yan. var autoplay interval, ibig sabihin, i-execute mo tong function na to na nasa loob every 3 seconds. So, ibig sabihin, every 3 seconds, mag-switch ka from index 0 to index 1 na tinatawag. Sir, ano yung formulang current index plus 1 percentage total images? So, ito yung calculation niya. So, habang humihirap yung interface mo, so, expect mo na humihirap din yung content. So, explain ko lang sa inyo yung formula, saan na yun? Okay? So, i-explain ko lang. Sir, bakit ganun yung formula kapag nag-move ako ng image? At 0, edi ipapakita ko yung unang image, Tama ba? At 0. Ang formula natin, kung titingnan nyo is, current index plus 1. Sir, ano yung percentage? Computein mo kung meron siyang specific remainder na tinatawag.
So, ang formula natin is current index. Kung 0 yung current index, 1 divided by 5. So, ito yung formula. 1 divided by 5, index 1. Mode. Ilan yung remainder na matitira? At index 2, kung titingnan nyo yung formula, ano? So, 2 minus 1, 1 plus 1 is 2. Kung titingnan nyo to, kung nando na ako sa 1, 1 plus 1 is 2, then modulo nung kung may remainder siya sa 5. Sir, bakit nagsuswitch sa 0? Kapag na-reach mo yung end, is babalik ka lang dun sa umpisa. Nagigets ba? Ito yung ibig sabihin nun, no? Mag-uumpisa ako sa 0, then meron akong plus, then yung ipinlas ko is imo-modulo ko lang. Total images. Para bumalik ako sa 0. Sir, may ibang approach? Meron. Gumamit ka ng if statement, pero sobrang haba na yung code mo pag gumamit ka pa ng if statement. If na-reach ko na halimbawa yung 5, i-reset ko yung current index sa 0. So, ang pinakamadaling formula na lang natin is gumamit ka na lang ng modulo. Ano? At index 3, 2 plus 1 is 3. 3 modulo is 3 pa din. Remainder. So, sa baba. So, next. Sir, formula ng previous. So, ito yung formula ng previous ano. Current index minus 1 plus total images, then yung result is hahanapin ko yung remainder. So, kung isi-simulate mo siya sa Excel, ano? Ito yung 4, 3, 2, 1, 0. Pag na-reach ko na yung 4, balik lang ulit ako dun sa, halimbawa, pag na-reach ko na yung 5, balik lang ulit ako dun sa 0 na tinatawag. So, minsan, sa programmer, magaling ka din dapat mag-simulate ng values. Ano? Kung kaya mo siyang i-simulate sa utak mo, mas maganda. Pero kung hindi, sinisimulate muna namin siya sa Excel. Ano, kada run kasi meron kang specific scenario na tinatawag. Okay? So, ito yung image slider. So, sir, ano ibig sabihin ng image slider? Kapag previous, meron akong current index na value, ito lang yung iso-show ko na image. Ito yung show image ko. Ang ginagawa niya, kung anong ipinasa mong number, yun yung ipapakita niya sa equivalent. Kung 1 ba siya, kung 2, 3, 4, or 0. Kaso, ang hinahanap ko dito is index. Okay? So, sir, ano naman yung hover? Ang laman ng hover, sir, ano ibig sabihin ng clear interval? Stop mo muna yung timer. Pag in-stop mo yung timer, hindi ako lilipat sa kasunod na picture. Okay? Sir, bakit dalawa yung function? Kapag nag-hover ako dun sa picture, sa gallery container, stop yung timer. Sir, ano yung next function? Kapag wala yung mouse sa gallery container. Kapag inilabas mo sa gallery container, same formula nung moving forward. Nagigets ba? Actually, pwede mo itong gawing function. Itong part na to, pwede mong gawing function kasi similar lang. Pwede mo siyang i-refactor pa para umiksi yung code. Okay? Kaya ang nangyayari, pag in-start mo to, every 3 seconds, lilipat yung images mo. Pag pinrevious mo, babalik lang ulit ako. Okay? Previous. Pag na-reach ko yung end, ulit lang ulit doon sa ulihan. Pag na-reach ko yung end, ulit lang ulit doon sa umpisa. Hindi ko alam, baliktad data ang sabi ko. Pag nandito yung mouse, stop yung timer. Pansinin niyo yung current index 2. Hindi siya nagbabago. The moment na lumabas ako, move forward ulit yung timer. Slider na tinatawag. Okay? Kung meron kayong required na website na merong slider, ito yung pinakasimpleng code. Yung iba meron pa ditong bilog-bilog. Bilog, halimbawa, 5 lang yung bilog. Unang image, kulay white. Pangalawang image, gray yung iba.
Yung pangalawang kulay, blue man siya o white. Basta may bilog-bilog dito, 5. Nagta-transition din siya. So, ang code mo is halos ganun din. Ililipat mo lang yung kulay. Okay? Ganun yung nangyayari. Hindi ko alam website. Hanapin nga natin. Ano yung may website na ganun? Bawa is yahoo.com. So, try ko lang kung merong ganun yahoo.com. Sa Yahoo kasi ang slider niya ganito eh. Kung ano yung kinlik mong images, dati may slider dito. Kapag kinlik mo, mag-move forward siya. Kung 15 siya, hindi nag-move forward. Dati meron to. Pero ngayon iba na. Ganito yung slider niya. Okay? So, iba't ibang design. Tingnan ko, meron siyang, wala siyang asynchronous Ajax. Sir, yung weather. Gusto nyo gumawa tayo ng weather forecast, nakakabit lang siya sa AccuWeather. Pero makikita mo yung ano. Sige, gagawa tayo. Pag nasa asynchronous. Itong mga to, API ang gamit. Pupunta ka sa website ng NBA, kukunin mo yung data. Kung gusto mo lang. Halimbawa, may website ka ng sugal. Nandyan lahat. Nandyan lahat ng score. Ano? So, pwedeng real time. Every 5 seconds, halimbawa, nag-update yung score ng NBA na tinatawag. Yung ESPN, ganyan yung ginagawa eh. Kaso wala na atang laro ngayon ng NBA. Nanalo yung Miami Heat. Very good. Pero ito yung sinasabi ko. Hindi mo kailangan i-refresh yung webpage, nagbabago yung score niyan kapag yung game is ongoing. Halimbawa, yung tabi nagbabago din, nakashoot si Anthony Edwards ng layup. Every 10 seconds, kung may nagaganap, nagbabago yung caption sa side habang ongoing yung laro. Okay? Yun yung ibig sabihin. Yan yung mga simpleng application. Ito naman ano lang siya. Naka-connect lang to sa sa YouTube. Naka-embed. Okay? Yan yung slider na na tinatawag. Nakatago lang yung iba dito. Mahaba yan. Sobrang haba. Pero nakatago siya. So within. Okay? Tambak ang New Orleans. Okay? So yan na lang muna. Continue na lang natin.